And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po sa another episode na naman po ng ating pong Baptist Lunch, especially sa ating pong para po sa mga kabataan po ang araw po na ito, no? Whether you are on the team focus or you are in the team preparation, it is your day at ito ang panahon na kung saan ay meron na naman tayong matututunan na prinsipyo mula sa salita ng Diyos, no? Kaya alam nyo, young people, samantalahin nyo itong pagkakataon na ito. Lagi nyo naririnig sa akin ito. Every time that God gave us the opportunity na tayo ay lalago at pwede magkaroon ng maayos na buhay, take and grab that opportunity. Alright? So, sa oras na ito ay tag your friends. Magsimula na kayo. Kanina, marami na ako nakikitang nagtatag ng mga friends at share the link upang maraming kabataan ang matuto, no? Matuto ng tamang pamamalakad ng kanilang buhay. Sabi ko nga last week, wala namang perpektong kabataan di ba? Wala namang perpektong kabataan. Pero pwede kang maging maayos na kabataan. Right? Yan ang tatandaan ninyo, young people. Kaya nga sabi ko sa inyo, it is time for us to grab that opportunity. No? It is time for us to grab that opportunity na ibinibigay ng Diyos sa atin na tayo ay magkaroon ng maayos na buhay. Alam nyo, ang maayos na buhay, young people, ito tatandaan ninyo, young people, sa lahat na nakikinig na young people ngayon, ito ang tatandaan ninyo. Ang maayos na buhay, hindi yan napupulot sa kanto. Believe me, ang maayos na buhay ay hindi napupulot sa kanto. Hindi mo yan makikita sa tabi-tabi. Kung gusto mo magkaroon ng maayos na buhay, you have to do something. At yung pagtutunganga mo dyan sa cellphone mo, young people, at yung pag-i-spend mo ng mga oras mo sa mga walang kakwenta-kwentang bagay, young people, hindi yan ang magbibigay sa'yo ng maayos na buhay. Alright? Yung mga short clips sa Facebook na iyong pinapanood, yan lang ay for entertainment. Pero wala yang maidudulot sa iyong buhay. Kaya nga, ngayon, merong programa ang church bilang isang Kristiyanong young people, miyembro ka ng simbahang ito, merong binigay na ang Diyos na wisdom sa ating mahal na pastor na tayo ay magkaroon ng gantong klaseng programa para sa young people. Then, therefore, young people, you should take this opportunity because this is your chance na maayos ang buhay natin bilang isang kabataan. Alright? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, young people, ang Diablo naman hindi na nakikipaglaro sa atin. So, wag natin paglaruan yung ginagawa ng Diablo sa atin. Kung ang Diablo ay seryoso sa pagsira ng buhay natin, tayo naman dapat, young people, ay maging seryoso sa pag-aayos ng ating buhay. Okay? Yan ang tatandaan ninyo, young people. Kaya nga, last week, we had a great topic, no? Na kung naalala nyo, it's all about the influence. Okay? Short recap lang tayo. Ano, nakaraan, nag-usap tayo patungkol sa influence na yan yung humahadlang sa mga plano ng Diyos sa buhay natin. And last week din, yun yung time na tayo ay nagtapos sa ating lesson all about finding the will of God in your life bilang isang anak. Di ba? Kung natatandaan ninyo, yan ang unang will ng Diyos sa buhay natin. Di ba? Yung tayo muna bilang isang kabataan ay magkaroon ng maayos na buhay bilang isang anak. Okay? Kasi yaan ang, kung natatandaan ninyo, yaan ang first commandment ng Diyos sa atin bilang isang anak. Okay? To honor and to obey our parents. Ibig sabihin yan, yung ikaw ay magkaroon ng maayos na buhay bilang isang anak. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, whether you are in the team focus or you are in the team preparation, sa oras na ito, tayo ay magsasama-sama at tayo ay sabay-sabay matututo ng biblical principle mula sa salita ng Diyos. Alam nyo, maganda ang ating pag-uusapan. No, maganda ang ating pag-uusapan sa oras na ito. Alright, last week, tayo ay nag-usap patungkol sa finding the will of God in your life. Bilang isang anak, natapos natin yan. Okay, natapos natin yan. Ngayon naman, magandang pag-uusapan natin. How to keep yourself or ourselves in the will of God.
Yes. Okay? How to keep ourselves in the will of God. This time, young people, nung nakaraan nag-usap tayo, nakita natin yung pinakaunang purpose or pinakaunang will ng Diyos sa buhay natin. Di ba? Yung pinakaunang will ng Diyos sa buhay natin as a young people. Now, pagtapos natin ma-accomplish, ngayon nakita na natin yung unang will ng Diyos sa buhay natin, which is yun yung tayo ay magkaroon ng maayos na buhay bilang isang anak. Now, after nyan, sabi ko nga sa inyo, kung yan muna ang susundin ninyo, yung mga susunod na plano ninyo sa buhay, ay masusunod na lamang yan. Okay? Masusunod na lamang yan. Kaya nga, young people, ito ang dapat ninyong tandaan. Okay? Ito ang dapat ninyong tandaan. Bilang isang kabataan, kapag nasunod ninyo ang purpose ng Diyos sa buhay ninyo, okay? Yung mga purpose ninyo sa buhay ninyo, susunod na lang yan. Ulitin ko baka hindi nyo naiintindihan. Yung purpose ng Diyos sa buhay ninyo, yun muna ang sundin ninyo. Kasi kung meron man kayong purpose para sa inyo, sa buhay ninyo, unahin nyo muna yun sa Diyos. Kasi sabi ko nga sa inyo last week, kung meron mang nakakaalam ng buhay natin, hindi tayo yon, kundi yung lumikha sa atin, which is ang Diyos. Okay? Kaya nga, bilang isang kabataan, okay? Bilang isang kabataan, dapat ninyong tandaan, kung nandiyan ka na sa purpose ng Diyos, ang dapat mo ngayon pagtrabahuan, paano ka mananatili dyan sa will ng Diyos na yan? Okay? Paano ka mananatili dyan sa will ng Diyos na yan? Now, as we continue sa ating pag-aaral, all about the will of God, itong topic natin sa hapon na ito, again, kasabay ng inyong masarap na kape. Hopya. Maraming salamat sa nag-sponsor po ng Hopya, Sir Tito. At this portion is brought to you by Hopya Tipas. Ang tipas na galing, ay ang Hopya na galing tipas. Okay. Okay. Now, when it comes to keeping our, sa ating pag-aaral sa hapon na ito, kasabay ng inyong masarap na pananghalian, kasama nyo man ang inyong magulang, sino man ang kasama nyo ngayon, okay? Sasabayan natin yan, young people, ng masarap na spiritual na pananghalian din, okay? Now, as we go on sa ating pag-aaral, this afternoon, ang topic natin ay makakatulong sa atin. Makakatulong ito, young people, sa atin upang tayo ay hindi mawala sa will ng Diyos. Kaya nga marami kang kabataan ngayon, makikita mo, okay naman Okay naman sa simula, kikita mo naman, sinusunod niya ang will ng Diyos. Pero bakit, nakakita na kayo ng kabataan na, kung bakit sikat sa kabataan yung salitang inconsistency. Diba? Yung consistency sa kabataan, hindi mo makikita ngayon. Bakit? Kasi ang kabataan, eto aminin natin sa hindi to, young people, this is reality. Tayong mga kabataan, sa umpisa lang tayo magaling. Pero kapag dumating na sa punto na tayo ay nagsasawa na sa ating ginagawa, madali lang nating iwanan yung ginagawa natin Di ba? Kaya sa una makikita mo, nag-i-enjoy yung kabataan Yan, kita mo soul winning dito, soul winning dyan, ministry dito, ministry dyan. Pero later on, all of a sudden, bang, biglang mawawala. Bakit? Tama yun. Nananabang na Nananabang na siya, nagsasawa na siya. Di ba? Kaya nga, maraming kabataan ngayon na makikita mo sa umpisa, tama naman, nandiyan naman yung will ng Diyos sa buhay niya. Sinusunod niya naman yung will ng Diyos sa buhay niya sa umpisa. Pero sa dulo, makikita mo, parang nawala ata to. Alam mo yung sinasabi natin, parang nawala ata sa hulog tong tao na to. Diba? Parang nawala ata sa hulog tong tao na to. Diba? Bakit ganyan ang nakikita or likas na naririnig natin sa mga kabataan ngayon? Kasi nga, nananabang Kasi nga nagsasawa. Kaya maraming kabataan ngayon, ang nawawala sa will ng Diyos at napapalayo sa will ng Diyos, ito ang kadahilanan. Hindi nila napag-iingatan yung will ng Diyos sa kanilang buhay. Now, ito yan, young people. Keeping ourselves in the will of God. Now, when it comes to keeping, okay, ito makinig kayo, young people. When it comes to keeping something, isa sa dapat mo una nating matutunan is kung paano mo yan mapapanatili. Diba? There is a method on how to keep things. Halimbawa, meron kang isang bagay na gusto mong panatiliin yung kanyang kagandahan. Diba? Sa pagkain, panatiliin yung kanyang freshness. You have to do something. Hindi mo yan pwedeng iiwan lang dyan. Halimbawa, itong bagay na ito. Okay, ito.
For example, ito, gusto kong mapanatili ang freshness nitong pagkain na ito. Hindi mo lang dyan iiwan lang basta-basta at wala ka nang gagawin. You have to do something. Kung ito ay kailangan ilagay sa ref, kung ito ay kailangan ilagay sa gantong klaseng temperature ng kwarto, you have to do something when it comes to keeping. Di ba? Kapag meron, sabi ko sa inyo, there is a method on how to keep things. Di ba? Merong pamamaraan eh. Now, sa atin, as far as keeping ourselves in the will of God is concerned, the method of it should be based on biblical principles and not on emotion. Okay, ulitin ko. Young people, maganda, sabi ko nga sa inyo, maganda tong pag-uusapan natin ngayon. How to keep ourselves in the will of God. Kasi, alam nyo, young people, it is time for us na makita natin yung realidad na nangyayari sa atin eh. Sa umpisa lang tayo magaling. Sa dulo, hindi na. Kaya nga maraming young people, makikita mo, sa umpisa, nasa will siya ng Diyos, pero madaling iwanan ang will ng Diyos sa buhay niya. Bakit? Nananabang eh, nagsasawa. Now, paano natin mapapanatili? Alam nyo ba, young people, ito yan. Ito yan, young people. Isa sa mga dapat ninyong panatiliin. Okay, young people, makinig ha. Isa sa dapat ninyong panatiliin when it comes sa will ng Diyos, para mapanatili mo ang sarili mo sa will ng Diyos, isa sa mga dapat mong papanatiliin sa sarili mo, walang iba kundi ang iyong excitement sa will ng Diyos. Yung ikaw ay maging excited lagi na merong purpose ang Diyos sa buhay ko. Diba? Yan yung yan yung pinaka the best na part sa buhay mo dapat. Yung ang alin yon, yung ikaw ay maging excited lagi, ikaw ay laging yung inaabangan mo lagi. Di ba? Yung will ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga, young people, as far as keeping ourselves in the will of God is concerned, sabi ko sa inyo kanina, may method. Di ba? May method on how to keep things. Now, as far as keeping ourselves in the will of God is concerned, the method of it should be based on biblical principles and not on emotion. Kasi kapag binase mo yan, okay? Kasi kapag hindi yan based sa biblical principle, ang paraan mo para ikaw ay manatili, okay? Pag hindi yan nakabase sa biblical principle, ang paraan mo pa, upang mapanatili mo ang sarili mo sa will ng Diyos, mawawala yung excitement mo. Bakit? Emotion lang eh. Sa una lang maganda. Ang emotion kasi ganito yan eh. Hanggat nag-i-enjoy ka, okay pa yan. Pero sa buhay natin, young people, hindi puro enjoyment lang. Darating ang punto na haharapin mo ang problema. Maaaring, sabi ko nga, ina-form ng iyong kamag-anak na hindi na sumusuporta sa'yo sa will ng Diyos sa buhay mo. Diba? So, paano mo ngayon i-handle? Kung hindi ka nakabase sa biblical principle, mawawala yung excitement mo. Kaya kapag nawala na yung excitement mo, madali mo na lang iwanan ang will ng Diyos sa buhay mo. Diba? Kaya nga, young people, ito ang tatandaan ninyo. Para ma-preserve, para ma-preserve mo ang karne, gumamit ka ng tamang method para ma-preserve mo ang karne. Di ba? Ano isa sa mga method para ma-preserve ang karne? Saan siya inilalagay? Sa freezer. Di ba? Sa freezer. Para hindi ka agad mawala, para tumagal yung karne, saan mo ilalagay yan? Sa freezer. Kapag maling method ang ginawa mo, mawawalang kwenta yung karne, hindi mo mai-enjoy yung lasa ng karne. Bakit? Nabulok na eh. Hindi na tumagal eh. Bakit? Wrong method ang ginawa mo. Now, ganyan din sa atin. Kung gagamitan natin ng emotion-based principle, ang ating, ang pagpapanatili natin sa will ng Diyos bilang isang kabataan, alam mo kasi, ang kabataan kasi ngayon, makarinig lang ng mga solemn na tugtog yan, iiyak yan. Iiyak yan. Makarinig lang ng solemn na tugtog yan, iiyak yan. Diba? Kaya nga, ito ang dapat ninyong tandaan, young people. Okay? Ito ang dapat ninyong tandaan. As a young people, in order for you, okay, in order for us, para mapanatili mo yung excitement mo sa will ng Diyos, bilang isang young people, you should use the right method. Okay? Use the right method. Ano yung right method ng pagpapanatili natin ng ating sarili sa will ng Diyos? Biblical principle. Now, ito yan. Here's the method. Psalms chapter number 27, verse number 4. Okay? Dito natin makikita
merong sinabi dito si David, ako'y naniniwala bilang isang kabataan, no, na ito yung kadahilanan bagamat yung communication ni David sa Diyos ay ganun, grabe na, or I mean, consistent siya sa communication niya sa Diyos. Talagang yaan yung isa sa mga ginol niya sa kanyang buhay na hindi siya mawala sa communication niya sa Diyos. Bagamat isa yun sa mga kadahilanan kung bakit siya tinawag na a man after God's own heart, ako naniniwala na ito rin na isa sa kadahilanan kung bakit din siya binigay sa kanya yung title na ganun. Okay? Anong sabi dito? Here's the method, young people. Okay? Here's the method. Psalms chapter number 27, verse number 4, the Bible says, "One thing have I desired of the Lord, that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in His temple." Now, here's the method, young people. Okay? Here's the method. The first method, okay, para hindi ka mawala, para mapanatili mo ang sarili mo sa will ng Diyos sa buhay mo, establish yourself in the church. Okay? Establish yourself in the church. Not necessarily natitira ka sa simbahan as a full-time staff. Okay? Now, dito yan. In this point, young people, dito natin makikita. Dito nyo makikita ang pinakamalaking bahagi ng simbahan upang mapanatili natin ang ating sarili sa purpose ng Diyos. Okay? Tatandaan niyo, young people, merong malaking bahagi ang simbahan. Kung gusto mo na ikaw ay manatili sa will ng Diyos sa buhay mo, recognize or establish yourself. Okay? Establish yourself in the church. Bakit? Malaking bahagi yan sa buhay mo. I do believe, young people, na ang church ay malaking tulong sa iyo para malaman mo at mapanatili ang sarili mo sa purpose ng Diyos sa buhay mo. Okay? You can never learn. Okay? You can never learn the method of keeping yourself in the will of God outside the church. Okay? Ulitin ko, young people, lalo na sa mga members dito ng simbahan na ito, alam nyo naman kung anong klaseng programa meron tayo sa young people. Makikita nyo naman ang ating mahal na pastor ay talagang merong puso para sa young people. Kaya nga, kung mapapansin nyo, ang bawat programa ng simbahan na ito, para sa young people, saan tayo dinadala young people? Sa church. Sa church. Ito ang importansya ng church. Ganito kaganda kapag ang young people ay in-establish ang kanyang sarili sa church. Sa church. Puro tayo sa church. Bakit? Malaking bahagi ito sa ating buhay. Kaya nga sabi ko sa inyo, bilang isang Kristiyanong kabataan, kung maaaring merong mga members ng ibang simbahan na nakikinig ngayon. Okay? Ito ang tatandaan ninyo. You can never learn. Okay? You can never learn to stay in the will of God outside the church. Okay? Okay? Kaya minsan marami, ito, sinabi ko na kanina, kaya minsan maraming kabataan, makikita nyo, sa umpisa, maayos, sa dulo, hindi na. Kasi ito nga yung kadahilanan yan eh. Hindi nila na-establish or hindi nila sinikap na ma-establish ang kanilang sarili. Okay? Hindi nila sinikap na ma-establish ang kanilang sarili sa simbahan. Sabi ko nga sa inyo kanina, not necessarily. Okay? Not necessarily natitira ka sa church. Okay? Hindi ibig sabihin na pag sinabi mong establish yourself, o sabi kasi dito, sir, one thing I have desired, that I may dwell in the house of the Lord. No. Yung word na dwell dyan, makikita nyo sa isang meaning ng dwell dyan, is to establish yourself in the church. Okay? Not necessarily natitira ka sa simbahan. When we say establish yourself in the church, it means you establish yourself in the biblical principles of the church wholly. Okay? Naintindihan nyo ba yun, mga kabataan? Bilang isang kabataan ngayon, alam nyo, young people, wag tayong magmaang-maangan. Okay? Ang gusto natin yung laging action eh. Kaya nga maraming young people ang sinasabi nilang boring sa simbahan. Diba? Diba? Kita nyo naman, sarap-sarap ng buhay dito sa simbahan eh. Diba? Kaya nga makikita nyo, pag sinabi natin na ma-establish natin ang ating sarili sa simbahan, not necessarily na kailangan mo pang tumira sa simbahan para makita mo yung will ng Diyos sa buhay mo. No, hindi.
Hindi mo kailangan, susunod na lang yan eh. If God is calling you in the ministry, talagang tatawagin ka ng Diyos. Pero dito, as far as establishing yourself in the church is concerned, not necessarily natitira ka sa simbahan. When we say you need to establish yourself in the church in order for you to keep yourself in the will of God, it means, young people, establish yourself in the biblical principles of the church wholly. Yung buo hindi yung kalahati. Okay? Yung buo. Bakit? That way, young people, that way, tatandaan nyo, that way, young people, makikita ninyo na maiingatan ninyo ang inyong sarili or makikip ninyo ang inyong sarili sa plano ng Diyos sa buhay nyo. Okay, kasi ganito yan, young people. Sabi ko sa inyo kanina, establishing yourself in the church, not necessarily titira ka. Kundi i-establish mo lang yung sarili mo doon sa mga tinuturo ng prinsipyo mula sa salita ng Diyos. Okay, biblical-based principle. Okay, ng simbahan. Huli buo. Doon mo i-establish ang sarili mo. Hindi yung eto okay ka dito, susunod ka dito sa prinsipyo ng simbahan na ito. Okay? Susunod ka dito sa prinsipyo ng simbahan na ito. Pero yung isang prinsipyo ng simbahan, tatansyahin mo. Parang hindi ata. Parang hindi na ata ito makakatulong sa akin bilang kabataan. Parang marami atang masasagasaan dito pag in-apply ko ito sa buhay ko. No, hindi. Hindi dapat ganun. When you say you need to establish yourself in the church, okay? When you say you need to establish yourself in the church, ang dapat na makita dito, young people, yung ikaw ay sumunod. Yung ikaw ay sumunod. Saan? Sa prinsipyo ng simbahan ng buo. Okay? Buo hindi yung kalahati lang, hindi 50-50. Huwag mo sasabihin sa Diyos na Diyos pagdating sa Panginoon, pagdating sa prinsipyo sa simbahan, 50-50 tayo Yung kalahati susundin ko, yung kalahati hindi. No, hindi, young people. Okay? Hindi, young people, dapat hindi ganun. When you say you need to establish yourself in the church, okay? Ibig sabihin sa lahat ng prinsipyo na tinuturo ng salita ng Diyos, i-establish mo dyan ang sarili mo. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, you can never learn. Okay? You can never learn in keeping yourself para mapanatili mo ang sarili mo sa will ng Diyos. Hindi mo yan matututunan outside the church. Bakit? Ang ituturo sa iyo sa labas, ganito, young people. Okay? Ang ituturo sa iyo sa labas, ganito sundin mo yan. Tama yan, maganda yan. Aayos ang buhay mo dyan. Pero pagdating sa ganito, tansyahin mo muna kung susundin mo talaga yan. Diba? Diba? Yan ang yan ang tinuturo ng mundo na ito. Okay? Yan ang tinuturo ng mundo na ito. Sundin mo yan. Sundin mo yan. Pero pagdating sa ganitong bagay, tansyahin mo. Baka naman hindi na maganda yan. Baka matalbogan mo na kami. Baka maiwanan mo na yung samahan natin. No, hindi ganon. Hindi ganon, young people. Sabi ko nga sa inyo, young people, establishing yourself in the church will help you to keep yourself in the will of God. Kaya nga bilang isang Kristiyanong kabataan, okay? Bilang isang Kristiyanong kabataan, ito ang tatandaan ninyo. Okay? In order for you, the only thing that can keep yourself in the will of God is to establish yourself in the church. That is the only thing. Aside from that, wala nang iba. Bakit? Anong institusyon ang magtuturo sa'yo na mapanatili mo ang iyong sarili sa will ng Diyos sa buhay mo? Hindi. Karamihan ng institusyon ngayon, wala kaming binabanggit na institusyon, wala kaming sinisiraang institusyon dito, mga kabataan Dito pinapakita lang natin yung reality na nangyayari. Okay? Karamihan ng institusyon ngayon, ang tinuturo is magrebelde sa gobyerno. You think bilang isang Kristiyanong kabataan, yan ang purpose ng Diyos sa buhay mo? Yan ba ang will ng Diyos sa buhay mo? Karamihan ng institusyon ngayon, ano ang tinuturo? Magrebelde sa magulang ang anak. Dapat ang anak ang masunod. Dapat ang anak ay may boses. Dapat ang kabataan ay may boses sa ganitong bagay, sa ganitong bagay. You think bilang isang young people, yan ang will ng Diyos sa buhay mo? No, hindi.
Kaya nga, in order for you to keep yourself in the will of God as a Christian young people, bilang isang kabataan, okay? Young people, makinig kayo kasi maganda ito eh. Maganda ito. No? Bilang isang Kristiyanong kabataan, in order for us to keep ourselves in the will of God, okay, establish yourself in the church. Okay, establish yourself in the church. Andyan ang simbahan, nagtuturo ng salita ng Diyos, ng mga prinsipyo mula sa salita ng Diyos. All you have to do is just to establish yourself in it. I-apply mo yan ng buo sa buhay mo, huwag kalahati. Sabi ko nga, huwag mong hamunin ang Diyos na 50-50 kayo. Baka ibigay sa'yo ng Diyos yung 50-50 buhay, young people. Ha? Totoo yun. Huwag mo hamunin ng Diyos. Baka pag sinabi sa'yo na, baka pag sinabi mo, Panginoon, 50-50 tayo, ha? Ito, susundin ko lang yung kalahati. Yung sa inyo, bahala na kayo. Hati na lang tayo pagdating sa pagsunod ng prinsipyo ng salita mo. Baka ang sunod sa'yo na ibigay ng Diyos. Sige anak, 50-50 pala gusto mo. 50-50 ko na rin kaya buhay mo. Diba? Oh, kaya minsan young people, mag-ingat tayo sa mga lalabas sa bibig natin. Yung mga gusto natin mangyari, baka pag nangyari, hindi natin talaga magustuhan. Okay? Kaya nga young people, in order for us, okay? In order for us to keep ourselves in the will of God, establish. Okay? Establish yourself in the church. Ito yan, young people. Ano man ang bagay na ginagawa mo na hindi yan establish, hindi yan fix, hindi yan firm, mawawala yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung ang paraan ng pagpapanatili ninyo sa will ng Diyos sa buhay nyo is yung paraan ng mundo na ito, hindi yan established. Hindi yan established method. Okay, ang kailangan mo yung firm method eh. Yung hindi nauuga. 'Di ba? Yung matibay na pamamaraan. Okay, saan mo makikita 'yan? Sa church. Bakit? Saan nakakita ng simbahan na nagturo ng mali sa isang kabataan? Okay, lalo na sa Kristiyanong kabataan. 'Di ba? Lalo na by God's grace, sa biyaya ng Panginoon dito sa ating simbahan. Halos itulak na ang kabataan, itong gawin mo, itong gawin mo. 'Di ba? Meron tayong sari-saring programa para sa kabataan. Diba? Kaya nga, you need to establish on that eh. Kapag na-establish mo bilang isang kabataan, kapag na-establish mo ang sarili mo sa programa ng simbahan na ito, sa biyaya ng Panginoon, believe me, hindi ka mawawala sa will ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga, sabi ko sa inyo, maraming young people sa una, okay eh. Sa una, maayos na kabataan yan. May kita mo yun, susunod yan. Ito yung will ng Diyos. Talagang makikita mo yun, following God's footsteps. Pambira, yan pa yung mga katagaan yan, di ba? I am following God's footsteps. Sana sundan mo rin hanggang doon. Diba? Kaya nga, young people makikita mo, sa umpisa ganyan, okay. Pero sa dulo, ibang footsteps na ata yung sinusundan nito. Diba? Bakit ganon? Diretso lang yung footsteps ng Panginoon para sa buhay mo. Bakit ka kumanan? Bakit ka kumaliwa? Diba? Bakit ka bumalik? Oh, ano nangyari? Ibig sabihin, hindi ka pa established. Young people, sabi ko nga sa inyo, establish yourself first in the church. Bakit? Dahil ang simbahan, okay, young people, dahil ang simbahan, malaking bahagi yan sa buhay mo. Para malaman mo ang plano ng Diyos sa buhay mo. Malaking bahagi yan, young people. Huwag na huwag ninyong mamaliitin ang magagawa ng simbahan para sa inyo. Para sa mga kabataan, believe me, huwag ninyong mamaliitin ang magagawa ng simbahan para sa inyo. Sa panahon ngayon, young people, sa panahon ng krisis, sino ang nagtatsaga pa na magturo sa kabataan? Wala na. Kaya nga makikita mo dyan, sa social media, kalat yung mga kabataan eh. Meron din mga tatay nag-aala kabataan. Di ba? Ha? Kaya nakikisali sa online rambulan. Di ba? O, tinan mo yan. Ganyan na lang mga ano ng mundo ngayon. Di ba? Sino ang nagtsatsaga ngayon? O, sino ang nagtsatsaga sa young people ngayon? Sa panahon nito ha? Sino? O, punta ka sa barangay. Ano sasabihin ng barangay sa'yo? Busy kami, marami kami inasikaso, kaysa naman ang yan paatupagi namin, ito na lang gagawin namin. Oh, walang magtsatsaga sa kabataan ngayon. Di ba? Hindi na katulad ng dati na maraming programa patungkol sa kabataan. Di ba? Yes. Marami ba? Wala na nagtsatsaga. Pero sino sa panahon ng krisis na ito,
Sino ang nagtsatsaga para sa mga kabataan ngayon? Sabi ko nga sa inyo, it doesn't matter kung ilang taong ka na. Hindi kung lumampas ka na sa teenage years, ibig sabihin nun, maayos na buhay mo. No, hindi. Okay? Kaya wag ninyo sasabihin, ayan, yung programa na yan ng The Baptist Lunch na every Wednesday. Para yan sa mga teenagers. Ha? Para ako, 26 years old na ako. Ako, 32 years old na ako. Adult, nasa young adults na ako. Bakit ilang taong ka na? 51. Young adults ka pa ba nun? Di ba? Hindi dito pinag-uusapan ang edad. Alam mo, ito yung young people kahit nga maging tatay ka na Kapag hindi ka establish, kapag nung teenage years mo, nung kabataan mo, hindi mo in-establish ang sarili mo sa simbahan, kahit magpamilya ka, believe me, hindi pa rin maayos ang buhay mo. Yes. Bakit? Hindi mo ni-recognize yung simbahan Hindi mo in-establish yung sarili mo Kaya nga, ito yung will sana ng Diyos sa buhay mo. Nung nagkapamilya ka, imbis na dapat mong madala yung buong pamilya mo sa will ng Diyos, lumayo ka ngayon sa will ng Diyos. Diba? Bakit marami nangyayaring ganyan? Kasi nga, sa umpisa pa lang, sa kanilang young age, hindi na nila in-establish yung sarili nila. Kaya hindi na nila na-keep yung sarili nila sa will ng Diyos. Bakit? Yes. Hindi nila in-establish yung sarili nila sa simbahan. Kaya nga sabi ko, young people, wag ninyong mamaliitin ang magagawa ng simbahan para sa iyo, young people. Yes. Yeah, para sa iyo. Para sa atin. Sa'yo, sa nakikinig ngayon. Yes. Sa nakikinig ngayon na young people. Diyan, sa nakaharap ngayon sa cellphone na nanonood ka ng Baptist Lunch, huwag mong mamaliitin ang magagawa ng simbahan sa buhay. Yes. Malaking bahagi, young people, tatandaan yan. Malaking bahagi. Now, another method na makikita natin para mapanatili natin ang ating sarili sa will ng Diyos sa buhay natin. Visualize what God can do for you. Okay? Visualize. Tingnan nyo dito. Dito sa binasa natin. Una, sabi ni David, ang gusto niya mangyari, I will dwell in the house of the Lord all the days of my life. Isipin nyo yun. Yes. Sa buong buhay niya, yun ang gusto niya lang mangyari. Alin, yung ma-establish yung sarili niya sa Diyos. Diba? Kaya dito, tingnan nyo. Sumunod na sinabi niya. After niya sinabi, that I will dwell in the house of the Lord all the days of my life. Ang sunod dyan, makikita nyo, to behold the beauty of the Lord. Diba? Yes. To behold the beauty of the Lord. Visualize what God can do for you. Upang mapanatili mo, young people, ang sarili mo sa plano ng Diyos, alamin mo kung anong kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Yes. Bilang isang kabataan. Okay? Again, visualize what God can do for you. The first is you need to establish yourself in the church. Now, para mapanatili mo pa na mapanatili mo ang iyong sarili sa will ng Diyos sa buhay mo, the second thing that you need to do, the second method that you need to do is to visualize kung ano ang magagawa ng Diyos sa buhay mo bilang isang kabataan. Take note, young people. Take note of this, young people. God's will in our life is greater than you can imagine. Yes. Okay? Ito lang ito yung naiisip mong pwedeng gawin ng Diyos sa buhay mo. Pero yung ini-imagine mo na kayang gawin ng Diyos sa buhay mo, beyond that ang magagawa pa ng Diyos. Greater things ba ang magagawa ng Diyos? Kaya nga, in order for you na makita yan, you have to visualize. Now, pag sinabi nating visualize, make it visible sa buhay mo. I-claim mo. Own it. Ha? You should own it. Ito kasi yan Huwag kang gagamit, young people, ito huwag tayong gagamit ng mga word na ito ata. Siguro ata. Ha? Pagdating sa Diyos, siguradong yan talaga ang mangyayari sa buhay mo. Hindi yung ito ata ang gustong mangyari ng Diyos sa buhay ko Siguro ata ito yung gustong mangyari ng Diyos sa buhay ko. No, hindi. Kapag sinabi ng Diyos na yan talaga ang gusto kong mangyari para sa'yo bilang isang kabataan, yan talaga ang mangyayari sa'yo. Yan talaga dapat ang mangyari sa buhay mo bilang isang kabataan. Kaya nga, in order for you na makita yan, in order for you na maklaim yan, okay, or mapasayo yan, para masabi mo, magagawa ito, mangyayari ito sa buhay ko, yung plano ng Diyos sa buhay ko, you should visualize kung anong magagawa ng Diyos sa buhay mo.
Visualize what God can do for you. Young people, alam nyo, marami tayo minsan inaasahang tao na sasamahan natin na itong tao na itong sasamahan ko. Pag sumama ako ng pagsumama dito, itong magagawa sa akin yan. Kaya nga meron tayong mga hindi maiwanang tao eh. Bakit? Nakikita natin Nakikita natin na kapag sumama ako dito, palagay ko matatalbugan ko si Henry C. at saka si Ayala. Ang bihira. malupit na goal yun Diba? Pag sumama ako sa tao na ito, tingin ko, sa loob ng 3 linggo, magkakaroon ako ng 3 million. Bakit? Ano pinapasa siya yan? Millionaire's mind. Bihira. Diba? Kaya ganyan Diba? Marami tayong sinasamahang tao na naniniwala tayong makakatulong sa atin. How much more kung papaniwalaan natin yung kayang gawin ng Diyos sa atin bilang isang kabataan. Kaya nga sabi ko sa inyo, young people, visualize. Visualize what God can do for you. That is the method. That is another method of keeping yourself in the will of God. Sabi ko nga sa inyo kanina, as far as keeping ourselves in the will of God is concerned, you have to do something. Yung pagtutunganga natin ng ganyan, hindi yan makakatulong sa atin para mapanatili natin ang will ng Diyos sa buhay natin. Sabi ko nga sa inyo kanina sa first method na hindi necessarily na kailangan mo pang tumira dito sa church. No, hindi na. Yung ma-establish mo lang ang sarili mo bilang isang kabataan sa biblical principle ng church, okay yun. Makakatulong yun para mapanatili mo ang sarili mo sa will ng Diyos. And then, ito pa ang susunod mo gagawin. Ang alin? I-visualize mo ngayon. Make it real, young people. Ang alin? Yung kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Kanina, sabi ko nga sa inyo, huwag ninyo mamaliitin ang kayang gawin ng simbahan sa iyo bilang isang kabataan. Lalo't higit ngayon, huwag mong mamaliitin ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo bilang isang kabataan. Kaya nga pinag-uusapan natin dito, paano mo mapapanatili? Paano mo mapapanatili ang sarili mo sa will ng Diyos sa buhay mo? Paano? Paano mo mapapanatili ang sarili mo? Bakit sa umpisa maraming kabataan na okay, kita mo yan, sumusunod yan sa will ng Diyos, pero at the end, wala na. Lumalayo na sila sa will ng Diyos kung saan-saan na sila pumupunta. Bakit ganon? Kasi hindi nila na-visualize yung kayang gawin Kung magana yun, young people huwag kang magduda sa kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Kapag sinabi ng Diyos na kung susunod ka lang sa akin, anak, ito yan, young people, kapag sinabi ng Diyos na kung susunod ka lang sa akin bilang isang kabataan, kaya kong ayusin ang buhay mo, huwag mong pagdudahan yan. Huwag mong pagdudahan yan. Ngayon nga, pag may sinabi ang kaibigan natin, sama ka lang sa akin, akong bahala sa'yo, kikita tayo ng malaki. Di ba nagtitiwala ka na? Sa salita lang ng tao. Di ba? Kapag sinabi ng isang tao na kita mo talagang umasenso ang buhay ng tao na ito, kaya pag sinabi niya na, sama ka lang sa akin, kaya kong ayusin ang buhay mo. Di ba? Sumusunod tayo agad. Di ba? Nangyayari agad, pinagkakatiwala natin agad ang buhay natin sa Kanya. Di ba? How much more sa Diyos, young people? Sabi ko nga sa inyo, whether you are in a team focus or in team preparation, it doesn't matter kung ilang taon ka na. Kapag hindi mo visualize, just like kanina, kapag hindi mo in-establish ang sarili mo sa simbahan, wala rin yan. Kahit magpamilya ka, walang mararating yan. Bakit? Wala, kinalimutan mo yung biblical principle Ganon din yan. Kapag hindi mo visualize yung kayang gawin ng Diyos sa buhay mo bilang isang kabataan, wala. Kahit sa pagtanda mo, mamaliitin mo ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Bakit? Hindi mo na pinagkakatiwalaan Diba? Hindi mo na pinagkakatiwalaan yung kayang gawin ng Diyos sa buhay mo Kaya nga, young people, sabi ko sa inyo, may method. May method May method yung sarili, yung kung paano mo makip. Alam niyo maganda nga yan 'Di ba? Maganda nga yan Sabi ko nga sa inyo kanina sa illustration ko, sa pagkain, para mapanatili mo yung freshness ng pagkain. Hindi mo yun basta diyan ilalapag at hahayaan mo lang diyan. Hindi mo yun pagkatapos mong bilhin sa supermarket, hindi mo yun ilalagay sa table at sasabihin mo, huwag yung gagalawin yan kasi pag ginalaw niyan, matatanggal yung freshness niyan. No, hindi. What? Meron kang kailangan gawin dyan. Maybe meron kang kailangan ilagay sa ref, ilagay sa freezer, ilagay sa ganito, ibabad sa ganito. Di ba? Para mapanatili yung freshness. Di ba? You have to do something when it comes to keeping something.
Di ba? Meron kang kailangan gawin. Kaya nga sa buhay natin bilang isang kabataan, in order for us to keep ourselves in the will of God, ito yung method. Binigay ng salita ng Diyos. Ang alin yan? Una, establish. Nandiyan ang simbahan, may programa ang simbahan para sa kabataan. Sa mga teenagers, merong team focus. Sa mga young adults, merong team preparation. Okay. Given, programa. Plus yung mga programa sa areas. Diba? Okay. May mga programa. Itong simbahan, may programa para sa kabataan. Na, bilang isang kabataan, anong kailangan mong gawin? Establish yourself in it. Para alin? Para hindi ka malayo sa will ng Diyos. Kung naniniwala ka na ito ang will ng Diyos sa buhay mo, ang makakatulong sa iyo simbahan. Ang makakatulong sa iyo magpanatili sa will ng Diyos sa buhay mo, parang ang makakatulong sa iyo upang ikaw ay manatili sa will ng Diyos, simbahan. Second method, alin? Visualize what God can do for. Nandiyan ka na sa simbahan ngayon, na-establish mo na. Maraming kabataan ganito eh. Establish na sila sa church, pero bakit sinasabi nila, ako established na ako sa church, sa biyaya ng Panginoon, nagpapasalamat ako, established na ako, active ako. Pero sa kabila ng kanilang pagiging active, sabi nga ng Bible, they fall from their own steadfastness. Sa sarili nilang kasigasigan, bumagsak sila. Bakit? Nandyan sila sa simbahan, but the problem is, hindi nila visualize eh. Kumbaga, kulang yung method. Diba? Kulang yung method eh, ng pagpapanatili nila ng kanilang sarili. Now, para mapanatili mo ang sarili mo sa will ng Diyos, kumpletuhin mo yung method. Ano yung method na pangalawa? Nandiyan ka na sa church, na-establish mo na ang sarili mo sa church. Now, the second thing that you need to do, dahil nandiyan ka na, visualize. Para hindi ka manabang, kagaya ng sinasabi namin kanina dito. Para hindi ka manabang, para hindi ka manawa, diyan sa will ng Diyos, diyan sa plano ng Diyos sa buhay mo bilang isang kabataan, para hindi ka magsawa diyan, lagi mong i-visualize kung anong kayang gawin ng Diyos sa buhay ko. Okay? Nandito na ako sa church eh. Ina-establish ko na sa programa ng simbahan ng aking sarili sa biyaya ng Panginoon. So, anong kailangan kong gawin bilang isang kabataan? Visualize. Ito, kapag nanatili ako dito, ito ang kayang gawin ng Diyos sa akin. Hindi ata. Huwag kang gumamit ng ata. Ito ata. Siguro ata kapag nanatili ako, siguro ata ito ang kayang gawin. No. Hindi ganun. Make it happen. Own it. Make it real sa buhay mo. Okay? Nanatili ako sa simbahan. Pag ako nanatili dito sa simbahan, ito ang kayang gawin ng Diyos sa buhay ko. Kapag umalis ako dito, ito ang mawawala sa akin. Okay? Kaya bilang isang kabataan, ngayon, young people ka, ilang taong ka na ngayon, kapag visualize mo ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo, that way, you will be able to keep yourself in the will of God. Okay? Kaya young people, may method, may paraan. Okay? May paraan para mapanatili mo ang sarili mo sa will ng Diyos. Sayang naman. Yes! Sayang naman. Sinunod mo nga yung unang hakbang, nakita mo nga yung unang will ng Diyos sa buhay mo bilang isang kabataan. Ang problema, hindi mo naman napanatili. Diba? Wala rin. Sayang lang din. Kaya para mapanatili yan, merong method. Yan ang pag-aaralan natin ngayon. Yan ang mga pinag-aaralan natin ngayon. Kaya next Wednesday, next episode ng ating pag-aaral, ay tutuloy po natin ito. So I hope na sa ating discussion, no, ngayon sa atin, meron kayong natutunan. No, kaya young people, sabi ko sa inyo, given na ang opportunity, nandyan na ang opportunity para maayos ang buhay natin, grab the opportunity. Grab the opportunity. Sabi ko nga, walang perpektong kabataan. No, si Brother Ponching, hindi yan perpekto. Nagkakamali yan. Okay? Maling-mali nga. Okay? Young people. Since na walang perpektong kabataan, wala kang makikitang perpektong kabataan, okay? Young people. Okay? Since na walang perpektong kabataan bilang isang, walang perpektong kabataan makikita ka, pero meron kang makikitang maayos na kabataan. Sino yung mga maayos na kabataan na yan? Okay? Sino yung mga maayos na kabataan na yan? Yaan yung mga kabataan na kung saan in-establish nila ang kanilang sarili sa simbahan at visualize nila ang kayang gawin ng Diyos. Next week, meron pa tayong idudugtong tiyan.
Okay? Next week, meron pa tayong idudugtong dyan. Kaya young people, sa lahat na nanonood ngayon, ay make sure na naisulat nyo ito at na-i-apply nyo ito. Okay? Make sure na na-i-apply nyo ito. Kaya sa buhay natin, young people, wag na tayong magpa-petiks-petiks. Sabi ko nga, hindi nakikipaglaro ang Diablo sa atin. Yes! Labanan natin ang Diablo. Okay? Yes! So I hope, young people, na meron kayo natutunan. Another episode na naman ng Baptist Lunch ang natapos. And sabi ko sa inyo, ito yung time na tayo ay sama-sama, young people. Team focus, team preparation, sama tayo dito sa programa na ito. Bukas, mas nakatuon sa team focus, pero hindi ibig sabihin, hindi na kayo manonood. Okay? Nakatuon sa team focus. Then on Friday, nakatuon na naman sa team preparation. Kaya sabi ko sa inyo, young people, ang daming paraan para maging maayos ang buhay natin. Okay? Choice mo na kapag nasira mo ang buhay mo, huwag ka na manisi. Huwag ka na manisi. Ulitin ko ha. Yes. Huwag ka na manisi. Kapag nasira ang Yes. buhay mo, ikaw bilang isang Kristiyanong kabataan, kapag nasira ang buhay mo, wag ito kasi si ganito inakit-akit ako Ito kasi si ganito, inalok-alok ako No, hindi. Sabi nga ng ating mahal na pastor, bago ka pa dumating sa punto na nawala ka, meron munang sinabi sa'yo. Meron ka munang narinig. Okay? Kaya young people, choice mo na. Kapag nasira pa, Yes! ang buhay mo, sa kabila ng mga merong gantong klaseng programa para sa kabataan, wag ka na manisi. Pinili mo na yan. Okay? Yes. Pinili mo na. Wag na. Wala Ganyan talaga. Ganyan talaga ang buhay natin, young people. Kapag bumagsak ka pa at merong gantong klaseng programa, wala. Pinili mo na yan. Choice mo na yan. Sabi nga, Yes. kapag pinatigas mo pa, sabi ng Book of Proverbs, he that being often reproved, hardeneth his neck, ang sabi ng Bible, shall suddenly be destroyed. Yes. And that without remedy. Yun ang Yes. nakakalungkot na bahagi kapag nangyari sa buhay mo yan, young people. Okay? So, I hope, young people, ituloy natin to. Ay, sabi nga natin, mahal ng pastor, bagamat gusto pa natin ituloy, pero hindi pwede. Okay? Okay, kasi si Derek magagalit Kaya, baka masasahan na tayo ni Derek dito. Alright, so I do believe, young people, ang bawat isa sa inyo ay nag-enjoy sa ating discussions. And of course, just like what we always do, ang programa po na ito ay hindi nagtatapos nang hindi po kami nagbibigay pugay kamay. Okay? Hindi kami sumasaludo sa mga frontliners. So, para po sa aming mga frontliners, maraming salamat po sa inyo pong service. And here's a special song para po sa inyong lahat. I am thankful for the soldiers who gave themselves each day, assuring that our freedoms will survive. I am thankful for the pilgrims who crossed the stormy waves of an ocean that would nearly take their lives. But as I think of those who spent their lives for God, bringing souls to Jesus every day, these are the real heroes whom we should lift up high. So thankfully we stand and proudly say, real heroes are the ones who stand for Christ alone, giving up their lives to see God's will is done, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. I am thankful for the preachers who gave themselves each day, and parents who have led the way to Christ. For all who have invested and harmlessly lived by faith, they paved the way through love and sacrifice. Real heroes do not need a
lost towards them all. Their friends and folks forsake them. By faith they still stand strong. And one day heaven's King will show them their rewards of the lives they've touched by living for the Lord. Real heroes are the ones who stand for Christ alone, giving up their lives to see God's will is done, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. Real heroes are the ones. Alright mga kapatid, maraming salamat po, and don't miss our service this afternoon, 5:30. Okay, 5:30 magsisimula po ang ating midweek service, so be there sa ating virtual crowd, sa ating FB Live. Tag your friends, share the link. God bless you all. Have a great day. Stay safe. Thank you and bye-bye. The real heroes, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. Let's take the time to thank